of his declarations. As a lawyer, I have to, conduct due diligence also. So, kung masatisfy ako, then we will move from there. Parang ganon. So, kunwari, ginamit yung testimony niya ng isang senador para i-offer sa publiko, i-offer sa Office of the Ombudsman or whatever. Alam nila na hindi totoo, then may parusa yun. Nako, breaking news ho ito mga kababayan. Nagsalita na ho ang kampo nitong si Pastor Apollo Kibuloy na kung saan sinabi ho nitong si Atty. Israelito Torion na wala ho silang kinalaman sa paglantad na yan nitong si alias Rene sa pagbawi niya sa kanyang mga naging testimonya sa Senado. Doon ho kasi sa pinakahuling post nitong si Senator Risa Hontiveros kaugnay dyan sa issue na yan, meron daw di umanong nagbayad dito kay alias Rene para bawiin niya yung kanyang mga naging testimonya sa kanyang hearing ng nakaraang taon dyan kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero bago natin pag-usapan yan, isang like at isang subscribe. Masaya na tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang po sa baba. Again, maraming salamat to. Konting push na lang, no? 97,000 subscriber na ho tayo. Maraming salamat to sa mga kakasubscribe lang at yung mga talaga namang napakatindi kung sumuporta sa mga ginagawa nating video. Saludo. Maraming salamat ho mga kababayan. Hayun na nga. Sa pagkakaalala ho natin, itong si Senator Risa Hontiveros ang sinasabi nitong si alias Rene na di umano nagbayad sa kanya ng mahigit na 1 milyon para siraan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Vice President Sara Duterte at itong si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi man ho direktang tinukoy nitong si Senator Risa na ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy ang nagbayad dito kay alias Rene. Kitang-kita naman ho mga kababayan kung ating titignan kung babawiin itong si alias Rene ang kanyang testimonya, ang magbebenepisyo ay ang kampo nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya kailangan nung marinig ito ng ating mga kababayan. Ang pinaka-latest na interview dito kay Atty. Israelito Torion, abogado ni Pastor Apollo Kibuloy, kung meron ba o wala silang kinalaman sa paglantad na yan nitong si alias Rene. Pakinggan natin itong si Atty. Israelito Torion. Game. Kausapin natin ngayon si Atty. Israelito Torion, ang legal counsel ng KOJC leader. Magandang gabi po, Atty. Torion. Magandang gabi at magandang gabi din sa mga viewers dito ang sikat na istasyon. Attorney, ano po ang masasabi ninyo rito sa pagbaliktad ng testigo ni Senador Risa laban kay Pastor Kibuloy? Well, first wala talaga akong kinalaman dyan sa pagbaliktad niya. I only learned it recently and I have no participation whatsoever with the recent move of that witness. However, I would like to state that of course, it would benefit us. So we are happy with this development because it shows and proves na yung mga kaso talaga ni Pastor Apollo Kibuloy ay meron talagang nasa likod nito, and through this witness we can show and prove yung aming theory po na gawa-gawa lang po itong mga kaso na ito at itong witness na ito ang isa sa makaprove po sa theory namin na ito. Ngayon, maliwanag ho ang sagot ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy na wala ho silang kinalaman sa paglantad na yan nitong si alias Rene. In the first place, hindi naman ho yung mga isiniwalat ni alias Rene yung pinag-uusapan sa korte. Yun ho yung kay alias Amanda. Yung pang-aabuso di umano nitong si Pastor Kibuloy kay alias Amanda. Pero balita ho natin, sobrang hina ho talaga daw ng kaso. Iba naman ho yung testimonya nitong si alias Rene dyan sa komite ni Risa Hontiveros. Kaya hindi, kahit na ano pang sabihin nitong si alias Rene, hindi naman ho yun ang pinag-uusapan sa korte. Ang binibida ni alias Rene about human trafficking. Hindi naman yun ang kasong sinampas sa kanya. Ang ibinuhay na kaso kay Pastor Kibuloy doon sa Davao, yung kung di tayo nagkakamali, sexual abuse. Kung di tayo nagkakamali, ayun kay alias Amanda. Iba ho yung issue nitong si alias Rene. Kaya yung paglantad ho niya na yan, kung titignan natin, wala ho talagang kinalaman dyan si Pastor Kibuloy. Attorney, ano po ang epekto nito sa mga kaso ni Pastor Kibuloy? Well, certainly it can give us a good effect on the part of our defense of Pastor Apollo Kibuloy, because when I checked the pre-trial order po, nakalista pala itong witness na ito as one of the 12 witnesses for the prosecution.
prosecution, no? So with this development, I don't know how the court will treat this, but certainly we might, no, I'm not saying that we will, but we might consider him as one of the hostile witnesses kasi listed siya sa prosecution. When our time comes, if ever hindi mag-grant yung plano namin, Ikaw pa tiraho na marunong, minarunong, na ida pa marunong. magpresenta ng prosecution ng kanilang ebidensya. Attorney, ang sinasabi po ni Senadora Risa ay maaaring pinilit lang daw at binayaran ang nasabing testigo para siraan ang ongoing criminal proceedings against Pastor Kibuloy at may ebidensya raw ho siya na gawa-gawa lang daw ang pahayag niya ngayon. Ano po ang sagot niyo rito? Alam niyo ba mga kababayan, napakalabo ho niyan. No, napakalabo ho niyan. Dapat yang si Pastor Kibuloy matagal na hong nasa laya yan. Yang simpleng testimonya na yan, kasi ano ho yan, kumbaga nagpa-mind conditioning na sila eh. Di ba? O nakalaya si Pastor Kibuloy dahil sa ganito, dahil sa ganyan. Hindi ho yun. Makakalaya si Pastor Kibuloy, makakapag-bail si Pastor Kibuloy dahil mahina ho talaga ang kaso laban sa kanya. Yun, period. Nandyan o wala dyan si alias Rene, makakalaya ho si Pastor Kibuloy. Gaya ng nasabi ko, wala po kaming kinalaman nitong paglabas nitong witness na ito po. No? So, paano naman pilit yung tao na nasa kulungan po, 75 years old na yun, at nakakulong na po, medyo matagal-tagal na. And they have all the powers ngayon. Medyo kaibigan nila yung PNP, kaibigan nila yung mga otoridad, at sitting senator siya. Huwag naman siguro sabihin na kaya si Kibuloy na pilitin ito at pwersahin itong tao na ito. Correct. Post din sa naadis na Cebu kaya nga ako, surprise nga dito. Kaya at first, pasensya na dun sa mga news outfits na na-refuse ko kasi na-surprise talaga ako. Alam ko yung ibang mga news outfits kahapon, nag-refuse ako because I wanted to check first kung totoo ba talaga ito at kung sino nasa likod nito, at kung nung nalaman ko na parang totoo nga, then nagpa-unlock ako first sa Billionario Channel. Ngayon lang ako nagsalita po, ngayong gabi lang po. Kailan niyo po huling nakausap si Pastor Kibuloy at kumusta na ho ba ang inyong kliyente? Kagagaling ko lang sa kanya kasi may hearing kami kanina sa RTC Pasig, and medyo maganda na napagpalaan kami ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na medyo maganda ang resulta. Yung private complainant kasi gusto na naman i-presenta ng prosecution even if napresenta na nila previously, and we valiantly objected thereto, at sa awa po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala nag-grant naman yung aming objection. So before ako pumunta dito sa Billionaire Channel, dumaan muna ako sa kulungan sa Pasig City Jail kay Pastor Apollo Kibuloy. Masaya po siya sa development. Attorney, kailan niyo ho planong mag-reach out doon sa bumaliktad na testigo?